Eto, horror train sa ano? Horror train sa araw? May horror train ba sa araw? Ano matatakot nito? Oh. Liwaliwanag naman sa loob. Wala pang ano. Wala pang nananakot. O, pangalawang ikot na. Pangalawang ikot. Ay, Diyos ko po, Rude. Paano matatakot ah? Natatakot ka ba doon? Nakamaskara lang? Oh. Oh. Mga nakamaskara. Nakasando pa si kuya, oh. Parang palaka. Talon-talon lang. Ito naman ang horror trend na to. Pangbata talaga siya. Pangbata talaga. Yung horror na ano, horror train na hindi matatakot ang mga bata. Matutuwa, horror tuwa, ganun. Yung mananakot sila, tapos yung mga bata, tuwang-tuwa, ganun. Oh, tignan mo sila, kuya. Oh. Oh, ayan. Oh, nagsidagsahan na sila. Oh, takot na takot nga mga nasa tren. Takot na takot at tuwang-tuwa. Kakaloka naman ta. Ay. Ang galing. Ang Pilipino kapag nakakarating na ibang bansa. Oo, yumayabang sila dahil malaki na ang kinikita nila sa ibang bansa at nakakalimot na sila
Yan ang karamihang sagot ng ilang taong hindi pa nararanasan magtrabaho sa ibang bansa para kumita ng pera. Yumayabang sa paningin nila. Siguro mas magandang sabihin na nagbago ang isang tao na nakarating sa ibang bansa para magtrabaho at kumita ng pera para sa pamilya nila. Nagbago in a way na mas pinapahalagahan nila ang bawat sentimo na kinikita nila dito sa abroad. Hindi kaya biro na mawala ng mahabang panahon na hindi mo kasama yung pamilya mo sa tabi mo at darating yung mga special na okasyon ng buhay mo na ikaw lang ang magsa-celebrate mag-isa. Nagbago ang isang OFW dahil mas naging matatag at naging matapang na sila. Dahil unang-una, wala naman silang aasahan kundi ang sarili nila. Sila lang din ang mag-aalaga sa sarili nila kapag nagkasakit sila. Hindi obligasyon ng isang OFW na pasalubungan ka nito sa muling pagbalik nito. Dahil in the first place, wala ka namang ibinigay sa kanya nang umalis ito para makipagsapalaran sa ibang bansa. Kaya wala kang karapatan para sumbatan sila dahil hindi ka naman niya obligasyon sa usapang pera naman. Hindi porket na hindi ka lang niya napahiram ay mayabang na ito. Marahil natutulang ito na pahalagahan ng bawat sentimo na kinikita nila ay katumbas ng dugo, pawis at samahan mo pa ng mahabang panahon na pangungulila na hindi nila kasama ang pamilya nila sa tabi nila. Kaya sa bawat paglabas ng pera nila, kahit sentimo pa yan, ay sobrang halaga sa kanila. Kaya wag na wag mong sasabihin na mayabang ang isang OFW dahil nakapag-abroad lang sila. Hindi mo alam ang mga pinagdadaanan nila at wala ka sa lugar at wala kang karapatan para husgahan at pangunahan sila. Subukan mo kayang magtrabaho dito sa abroad para maranasan mo at malaman mo kung ano ba yung mga hinanakit ng isang OFW at kung ano yung mga hugot nila sa buhay. Kuha mo? Thanks for watching. Like and follow. Ano ito? Para siyang linta, no? Ano ba tawag dito? Ito ata yung mga yung nakukuha sa mga ano, sa kahoy. Yun sa bakawan ata, yun sa mga bakawan. Parang wala kasi ito sa amin kasi wala mang mga bakawan sa amin. Malayo kami sa mga ocean. Tinatanggal niya yung loob niya. Para siyang ano, no, meron parang yung loob niya parang mga lupa. Ito yung mga kinakain ata niya or yung mga laman loob niya. So, bali, inaano niya, tinatanggalan niya yung loob para malinisan. Katapos niya linisan, ayan, pinanlawan na niya ng ano, tubig from Sierra Madre. Talagang linilinisan ng mabuti. Yan, pangalawang banlaw ulit. Saka, kinunteng ng maliliit. O, para siguro tong ano, gawing fried, parang isaw ang dating, fried isaw. Tama ba? Linlawan niya ulit. O, tama nga. Gumawa na siya ng ano, breading. Naglagay siya ng mga seasonings para masarap. Naglagay na nga siya ng mga breading. Tapos,
hinati niya, kumuha siya sa ano, para lagyan ng tubig para maging malapot. O tapos, hinulog na niya ang mga ano, parang isaw-isaw. Masarap kaya to? Hindi pa ako nakakatikim ng ganito eh. Saka niya ihulog dito sa breading na. Yan, inalog-alog niya. Alog-alog, inalog-alog. Tapos, painit na siya ng mantika. Ayan. O, diba? Para siyang fried isaw ang dating. Di pa ako nakatikim nito eh. Sa mga nakatikim na dyan, yung maraming ganyan sa inyo, masarap ba to? O see? Para siyang fried isaw. Parang mukha siyang masarap. Yung mga ano to, mag-comment nga. Comment kayo sa baba kung masarap yung ganyan. To watch more, subscribe.